Opisina Arangkada. Kasama mo tuwing umaga araw-araw. May mga maiinit na balitang pupukaw at gigising sa iyong mapupungay na mga mata. Busina Arangkada, tuwing umaga. Pagtalakay sa mga isyung magbabago sa iyong pagkaunawa. Rexina Arangkada, tuwing umaga. Mga usaping may kaugnayan sa ating kinabukasan. Busina Arangkada, tuwing umaga. Kasama si Coach Randy upang gabayan tayo upang unawain ang bawat paksa sa araw-araw. Busina Arangkada, tuwing umaga. Araw-araw, ganap na ang ika-9 ng umaga. Dito lang yan sa paborito mong channel, ang The Flyers TV. Subscribe na! Nanay ako ni Bam. So, kampanya nyo naman kami, ha? Kumusta kayo? Kumusta kayo? Anong number siya sa balota? Ako po yung nanay niya. Ako po yung nanay ni Bam. Ipagdasal niyo po si Bam at ipagkampanya po ninyo. Kumusta kayo? Ako yung nanay ni Bam. Oo, boto niyo si Bam, ha? Okay, pero kumusta si Bam? Ako yung nanay ni Bam. Alakino? Opo. Nagangampanya. Nanay ako ni Bam. Ako yung nanay ni Bam. Ako yung mama ni Bam. Kampanya niyo naman kami, ha? Boto niyo si Bam. Ako po ng mama ni Bam. Kumusta po kayo dito? Opo. Ay, tulungan niyo po siya. Ako po yung mama ni Bam. Supportan mo natin si Bam. Opo, number 5 po siya sa balota. Huwag niyo po kalimutan, Bam Aquino po. Oo, boto niyo si Bam, ha? So again, good morning sa ating lahat. Narito na naman tayo live sa ating channel, ang The Flyers TV. At ito nga po ang What's Your Stand? Let's make it clear. So, klarado tayo doon na ang number 1 senator natin ay walang iba po kundi si Senator Kiko Pangilinan na pag-usapan natin yung kahapon. At ngayon nga pag-uusapan naman natin ay ang pangalawang senador na sa tingin ko po ay hindi nakakaipakilala sa inyong lahat. Ano po, kasi napakadami ding nagawa para sa ating bayan. So, ang sarap ibalik sa Senado ng ating mga paboritong senador. And bago tayo mag-umpisa, binabati ko ulit yung ating mga taga-subaybay dito sa ating The Flyers TV, especially na po dyan sa mga taga Cavite, mga taga Rizal, and sa mga taga Laguna. Ayan, so marami tayong kakilala dyan. Hindi natin isa-isahin kasi mauubos yung oras natin. Pero para sa inyo ito lahat. Okay, thank you so much sa ating lahat. Ayan, so yun na nga. Balik tayo dito sa ating live broadcast. Every morning po ito tuwing alas 8:30 ng umaga hanggang alas 9:30 na pagsasama-sama natin live dito sa The Flyers TV. At kung kayo nga po ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel, so hinikayat ko po sana ay suportahan yung ating channel, isubscribe ito, i-share sa ating mga kakilala at patuloy po tayo na manood ng ating mga video. Marami po tayong playlist. So, ang dami nating playlist na nandito sa ating channel. Ayun, marami tayong trending news stories. Meron din tayong health bulletin, ng ating kwentong Salveo. Regarding naman sa mga microfinancing at saka microinsurance, meron din po tayong playlist na tinatawag nating The Micro Agenda. Focus natin dito yung mga members, programs, clients ng CARD, MRI at iba pang lending institution. Kaya kung kayo po ay member ng CARD, MRI, ng Pag-asa, ASA, KMBI, Life Bank, One Puhunan, at iba pang mga lending na nagkalat din sa paligid na itinuturing natin kapartner ng ating gobyerno para po sa poverty eradication. Palakpakan natin sila. Hangad para sa bayan, pagkaing masustansya sa bawat Pilipino, lahat makakakain dahil makapagpwede. Ayan, katulad ni Kiko Pangilinan, yung mga lending na yan ay kasama din natin na sumusulong po para po sa kabuhayan ng bawat pamilyang Pilipino. So yung insurance, yung ating microfinancing po ay katuwang ng ating pamahalaan para patuloy po na
i-manage ano po yung poverty eradication dito sa ating bayan. Okay, dumako na tayo ngayon sa ating pangalawang yugto o pangalawang araw ng pag-uusap natin regarding sa mga paborito nating tauhan sa ating top 5 senators. Ano po, kahapon nga ay napag-usapan natin ang tungkol kay Senator Kiko Pangilinan, ang ama ng Sagip sa Kaak. Ngayon naman pag-uusapan natin ang ama ng libreng kolehiyo. Ano po dito sa Pilipinas. Siya po yung principal author ng libreng kolehiyo at sana po ay marami ang nakikinabang nito at kung hindi niyo pa ito alam, so mag-inquire na diyan sa ating mga public schools. Ano po? Kasi alam mo, nung wala pa itong libreng kolehiyo, kahit sa mga public schools, universities, mayroon pong tuition fees, miscellaneous fees na binabayaran. Ano po? So, unlike ngayon na na-implement na ito na libreng kolehiyo, so ayan. So, mayroon nating libreng pag-aaral. Ano po? So, kung manalo si Bam Aquino again, this coming 2025 election, mas paiigtingan niya itong programang libreng kolehiyo as bibigyan niya ng linaw. Ano ba talaga? Kasi, dahil ito ay Tatak Aquino, medyo hindi na i-implement ng tama. Kaya, pag maibalik natin si Bam Aquino dyan sa Senado, magagawan to ng proper yung rules and regulations kung paano siya ipapatupad at mas mapapaganda pa, madadagdagan pa ito ng mga benefits para dun sa ating mga kabataang Pilipino. Ayan. So, balik tayo dito sa ating live. So pag-uusapan natin ulit ang pangalawang tao or senador na dapat wag nating kakalimutang isama sa ating listahan. O nga pala, nakalimutan ko kahapon si Kiko Pangilinan number 51 sa balota. So i-shade nyo lamang yung 51 sa balota para kay Kiko Pangilinan. At para naman sa ating pangalawang senador ay si Bam Aquino, number 5 po sa balota. At saka ito yung paalala natin sa lahat. Kung tayo ay magbobotohan na sa May 12, pagdating po sa mga senator, please lang po, magboto tayo ng 12. Huwag nating iboto ay 2 lamang, 1, 3, 4, 5, or 11, kulang ng isa. Kasi kapag meron kang binoto, linagay na blanco diyan sa balota, hindi ka nagboto ng saktong 12, 11 lang or 10. Ibig sabihin, doon sa 2 na hindi ka nag-shade, may possibility na makapasok doon yung mga kandidato na malalakas pero wala namang kakayahan o wala namang ginagawa, puro lang payaso effect dyan sa Senado. Kaya tanggalin na natin itong mga payaso dyan sa Senado, mga joker, mga artista. Okay naman sila artista, kaya lang nung sila nga ay naupo na dyan bilang senador, dahil nga sila artista, ang problema, ginamit pa rin nila yung pagiging artista, nagdadrama, naiyak, natawa, nasuklay ng kung ano-anong buhok dyan. Oo, nandun na tayo na artista ka at na senador ka, please lang, ipakita mo na yung pagiging trabaho mo. Ano ba trabaho ng isang senador? Diba? Kasi yung kagandahan sa atin sa Pilipinas, kung wala kang pinag-aralan, may karapatan ka pa rin magkandidato as long as na qualified ka doon sa ibang basihan sa pagkakandidato. Dahil kung ikaw ay manalo naman, mayroong mga seminars na ginakandak ang ating COMELEC kung paano gumawa ng batas, paano magawa ng sesyon. Ang problema, hindi niya naman ginagawa. Pinapangatawanan niyo pala yung pagiging artista, pagiging payaso, pagiging ang tawag yan, clown. Basta malala pa, pinapangatawanan niyo yung pagiging isang linta. Mas malala, pinapangatawanan niyo yung pagiging isang buwaya. Ayan. At harap-harapan, pinapangatawanan niyo yung pagiging magnanakaw sa kaba ng bayan. Ayan. So, yan yung ating mga senador. Palitan natin sila ng mga dekalidad na senador. Number 1 nga sa ating balota na dapat i-shade. Number 51 sa balota, Kiko Pangilinan. At number 5 sa ating mga balota, si Bam Aquino. So, pag-usapan natin ngayon, sino ba ito si Bam Aquino? Kapal naman ang mukha nito. Ba't number 2 siya sa listahan natin? Sino nga ba ito si Bam Aquino? Bakit number 1 siya sa listahan ng The Flyers TV? Okay, tingnan natin kung sino ba itong si Bam Aquino. So, according dito sa ating resource, via internet, sa Wikipedia, So, ito daw si Bam Aquino. Ayan. Medyo po, hindi natin may pakita sa yung picture, kasi hindi pa natin naaayos yung ating,
yung ating system dito, yung ating technical arrangement sa ating live. Ano po? So yung mga mostly naging pwesto na ni Bam Aquino ay naging Deputy Senate Minority Leader siya noong 2018 sa panahon po ni President Aquino. And nung panahon naman ni Franklin Drilon as Senate President, nanalo siya doon bilang senator June 30, 2013 to June 30, 2019. Naging chair siya ng Senate sa Senado regarding sa Science and Technology Committee. So related pa rin sa sa education. Pero tuloy-tuloy tayo. Nung year 2016 to 2017, naging chair si Bam Aquino doon sa Senate Education, Arts and Culture Committee. Ano po? Ayan. So sino nga ba talaga ito si Bam Aquino? Alamin natin yung kanyang biography. So according dito sa ating resource, ngayon ko lang ito nalaman yung totoo talaga na pangalan niya, Paulo Benigno Bam Aguirre Aquino IV. Yan yung buong pangalan ni Senator Bam Aquino. Paulo Benigno Bam Aguirre Aquino IV. Ayan. Ipinanganak siya noong May 7, 1977. Isang Filipino politician and social entrepreneur. So kilala siyang entrepreneur kasi nga siya din yung ama ng yung Go Negosyo Act. So naging senador siya from 2013 to 2019. He graduated from Ateneo de Manila University as valedictorian. Kaya naman pala. Kaya pala medyo may katalinuhan to. Valedictorian pala ito doon sa Ateneo de Manila University. And then, he took part in several documentaries and films and became the president of the social enterprise Microventures Incorporated. Tapos, noong taong 2013, sa panahon ni Aquino, ni dating Noynoy Aquino, nanalo siya pang-7. Halos ang kanyang nakuha na boto ay 15,388,992. Tapos he chaired the Committee on Trade, Commerce, and Entrepreneurship and the Committee on Youth. So from July 13 to 2016, Aquino eventually became the chairman of the Committee on Science and Technology. He was the principal sponsor of the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Malapit na tayo dun sa libreng kolehiyo. In 2019, he ran for re-election under Otso Diretso but lost the bid. Ito yung sinasabi natin noon na panahon ni President Duterte na ginawan talaga ng fake news yung Otso Diretso. Ang daming fake news na nilabas doon sa mga kandidato ng Aquino administration before or ng Liberal Party. Ginawa ng mga kwento, is-place video. Yung mga botante naman, naniwala, sinunod yung kagustuhan ng kanilang idol. Kaya ayun, ang naging resulta, yung ating Senado, nagkaroon ng parang teatro. May mga payaso, iba-iba, may drama, may aksyon na nangyayari. Pero yung paggawa ng batas, yung pag-implement nito, at pagbigay ng mga aksyon doon sa mga issues in concern ng ating community, nawawala na talaga. So, yun ang mga pangyayari that time. Ayan. Okay, so ang pala niya, ang partido niya, yun na hinanap kanina pa. Yung partido na KNP? Kasi member siya ng partidong KNP. Yung parang ang kahulugan nito ay Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino Party. So iyan. So balikan natin yung kanyang mga nakaraan. Yun nga, ang sabi natin, pinanganak siya noong May 7, 1977 sa Manila. Ang kanyang mga magulang ay si Paul Aquino, one of the co-founders of the Laban ng Demokratikong Pilipino o LDP. His grandfather Benigno Sr., who served as a congressman from Tarlac 2nd District, a senator from 3rd District, and 6th Speaker of the House of Representatives of the Philippines. Si Benigno Ninoy Aquino, a former senator. He was exiled in the United States from 1980 until 1983. When he returned to the Philippines, yun, pinatay dyan sa Manila International Airport na nag-imit siya nga ng People Power 1. Okay.
From 1983, ito yung birth year ko, 1983. Bagong panganak pa lang tayo nun, ano. From 1983 to 1991, Bam stayed at the Ateneo de Manila Grade School where he graduated as class valedictorian. Valedictorian ulit. From 1991 to 1995, he stayed at the Ateneo High School where he became valedictorian. He graduated summa cum laude with Bachelor of Science in Management Engineering from Ateneo de Manila University from 1995 to 1999, where he was valedictorian. Isipin mo, so ganito yung mga kailangan natin na senador, valedictorian. Hindi ko minamaliit yung mga walang pinag-aralan, ha, kasi meron din silang karapatan tumakbo at meron din naman silang pagkakataon ibinibigay ang batas. Kaya nga lang, dahil nga sa walang pinag-aralan, pagdating sa Senado, ang ginagawa nila, pinapatunayan talaga nila na wala silang pinag-aralan. Anong ginagawa? Nag-yes and no na lang. So, wala nga ginagawa. Na kung saan naman, may pagkakataon sana sila mag-aral kung sila inanalo na, pag-aralang kung paano ginagawa ang mga batas. Dahil alam nating sa kaibuturan ng kanilang mga puso at isipan, meron silang gustong gawing mga panukalang batas. Kaya lang, hindi nila magawa kasi wala silang pinag-aralan. Ang problema, ayaw din nila mag-aral. So, mas maganda na huwag na tayo mag-accept pa dun sa gustong gumawa ng batas pero ayaw naman gawin dahil walang pinag-aralan. Dito na tayo sa may mga pinag-aralan. I believe na doon sa mga kandidato na may pinag-aralan, gaya ni Bam Aquino, hindi nila sisirain ang kanilang natapos, ang kanilang titulo, pag naupo na sa pwesto. Ang ibig kong sabihin, hindi sila mangungurakot, hindi sila gagawa ng kabalbalan, kasi sayang yung kanilang pinangalagaan na reputasyon mula elementary, high school hanggang college. Kaya ako, may tiwala ako doon sa may mga pinag-aralan. Hindi ko sinasabi na wala akong tiwala sa walang pinag-aralan, kaya lang, yun nga, ilagay natin ang ating mga sarili sa dapat nating kalagyan. Hindi ko sinasabi na dinidiscriminate natin yung mga walang pinag-aralan dyan nasa taas. Kaya lang, pinapakita nga nila na ganun nga sila. Pero hindi naman lahat, meron pa rin namang gumagawa talaga ng tama at maayos. Kaya lang mostly. So, wag na tayong makipagsapalaran pa mga botante kung sila ba ay magiging matino o hindi. Dahil meron naman talagang matino na noon pa. Na kailangan natin. So, maging aral na ito sa atin na nangyari ng ating Senado ay naging payaso. Naging sirkos. Naging, tawag doon, yung doon sa may kadiwa na palaruan na may mga, may mga bingguhan, karnabal, ayun, parang karnabal. Ang malala, para siyang crocodile farm, ayun, mga buwaya, dahil puro kurakot kayo dyan. So, balikan natin si Bam Aquino. From 2002 to 2013, he was board member for the Venture for Fundraising. In August 2003, he was the chairman for the ASEAN Ministerial Meeting on Youth. From March 2004 to 2006, he was an ambassador for the Haribon Foundation. Ang dami niyang sinalihan ng mga asosasyon, mga foundation, nakapokus siya sa public service ang mga ito. Huwag na natin masyadong ubusin ng oras para dyan. Bam Aquino was one of the hosts of the talk show Breakfast on Studio 23. In 2006, Aquino hosted the youth-oriented debate show Why Speak or Youth Speak, also on Studio 23. He also hosted the ABS-CBN show Startup. In 2009, Aquino played the role of his uncle Ninoy Aquino in the documentary film The Last Journey of Ninoy. Kamukha niya ba si Ninoy? Parang. Nung bata pa siguro. The film premiered on August 21, 2009. Okay, the 26th anniversary of the assassination of Ninoy Aquino. Before becoming a senator, Bam Aquino became the president of the Microventures Incorporated, a social enterprise company. Noong 2013 to 2019, siya nga ay naging senador na, sa grupo ng Team Pinoy Coalition, yung kanyang pinsan, si President Benigno Aquino III. During his run, he was endorsed by former Senator Francis Pangilinan, number 1 natin na senador, and actor Dingdong Dantes. He supported the creation of more jobs and improvements of the Pantawid Pamilyang Pilipino program. So, para malaman ng lahat, itong 4Ps or Pantawid Pamilyang Pilipino program, ang may gawa nito is puro siya LP senators. Especially si Laila de Lima.
katuwang ito sina Bam Aquino, Francis Pangilinan. Pero yung mga credit kinukuha ng mga kalaban nila. So, yun nga, sinisira pa nga itong Pantawid Pamilyang Pilipino program eh. Gumagawa sila ng sarili nilang mga DSWD tawag dyan, yung pagbibigay ng mga ayuda na kung tutusin, pwede na itong Pantawid Pamilya Pilipino program, i-improve na lang nila, dagdagan ang benepisyo, dagdagan ang sakop. Pero ang ginagawa nila, kikreate silang iba pa para may sarili silang tatak. Parang ganon. Yung kilala nating senador dyan, ginagamit pa yung hospital para sa kanilang mga malasakit kuno, pero wala naman totoong malasakit kasi nga, ginagamit lang nila yun para sa sarili lang kapakinabangan. Kung tutuusin, pwede na siyang ipadaan sa DOH, nadodoble. Ngayon, yung DOH tuloy, walang kapundo-pundo kasi kinukuha nila. Well, let's go to the main topic, Bam Aquino. Okay, so si Bam Aquino din, sinupport niya yung reproductive health law. And of course, yung sin tax law. Yung sin tax law, yung pinapataas yung taxes doon sa mga produkto na main cause ng mga sakit ng tao like sigarilyo at saka mga inumin. Dapat lang naman talaga. And then, noong 2014, Bam Aquino supported video game industry in the Philippines, speaking in summits. Ano kaya mga video game yun? Sana may ML doon. Mahilig kasi tayo sa ML. So, on May 4, he proposed lower taxes for people who have wages lower than 60,000. Good job. On July 15, 2014, President Aquino signed Senator Bam Aquino's first Republic Act. Republic Act 10644 or the Go Negosyo Act. So, si Senator Bam Aquino po ang ama ng Go Negosyo Act. Kilala niyo yung Go Negosyo Act? Ito yung nagsusupport doon sa mga maliliit nating negosyante. Dinidevelop sila, binibigyan ng suporta para mas gumanda yung kanilang kita at saka yung kanilang negosyo. At para sa kalaman ng lahat, ang mga SMEs po, sila po yung bumubuhay talaga sa ating ekonomiya dahil napakadami nila. Ayan. And kabilang dyan ang ating mga maralitang Pilipino na mayroong mga negosyo under Go Negosyo. So, on July 24, 2016, he created Senate Bill number 357 or the Zero Food Waste Act. The act requires restaurant to donate excess food to charity. Kasi kung matatandaan mo, yung mga food chain na malalaki, yung mga sobra nilang pagkain, napupunta sa waste. Kumbaga, hindi na nila ito binibigay kasi nga, takot din sila na baka ito ay magkaroon ng mga dumi, ganyan-ganyan, tapos makain pa ng mga tao. Ngayon, ginawa nila, mas pinaganda yung mga tira nilang pagkain, syempre, nakahiwalay siya, nakaayos, malinis, at saka hindi talaga tira ng basta-basta tira. Nasa menu pa rin siya. Ngayon, ginagawa, dinodonate na ito doon sa mga charity organizations para may pagkain sila. So, ginawan siya ng bill para may masusunod na regulation kung paano siya gagawin. And si Bam Aquino may gawa niyan. On March 13, 2017, 18 senators passed a bill created by Bam Aquino, the Senate Bill number 1304, which later became the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ito yung libreng kolehiyo, sa pangunguna ni Bam Aquino, and sinuportahan ito ng majority ng mga senators. Okay. So, according dito, ang objective nito is to institutionalize free tuition in public universities and colleges throughout the country. On November 27, 2017, Aquino created Senate Bill number 1533 or the Balik Scientist Act, which aims to bring back Filipino scientists from abroad through different programs. The Senate accepted the bill with a tally of 13-0. On February 6, 2018, Aquino stated that his Libreng Kolehiyo or Free College program should not hinder student protest. On September 5, he opposed the government prioritizing opposition Senator Antonio Trillanes' arrest, stating that they should focus on bigger issues. He was former chairman of the Committee on Basic Education, Arts, and Culture. And then, yung kanyang
Noong panahon ni Duterte pala ay senator pa rin siya noon, pero mayroon pa rin siyang magandang committee, yung Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship. So under niya pa rin yung Go Negosyo doon. And then Committee on Youth from July 2013 to 2016. He chaired the Committee on Science and Technology from 2016 to 2019. Panahon na yan ni Duterte. So Aquino ran for re-election noong 2019, yun nga, na por nada, dahil sa mga fake news. So sana po ngayon darating na sunod na eleksyon, ito 2025, huwag na tayong paloloko pa. Huwag na tayong maniniwala sa mga fake news, sa mga bali-balita. Kung may balita man tayo nakikita na naririnig, i-check natin kaagad through internet. Sa mga lehitimong media institution or mga lehitimong resources, i-check natin kung gaano katotoo yung mga vlog. Kasi maraming vlog dyan, mga vlogger dyan na mga loyalist, mga di ko alam kung anong tawag sa kanila kasi mga sila sunod-sunuran siguro may sweldo mga yan. Kaya kahit mali, binobroadcast nila. Ayan. So, tayo po ay maging mapanuri sa mga napapakinggan at nababasa online. So, yan po si Bam Aquino. So, noong 2022, siya po yung campaign manager ng ating pinakamamahal na presidente, dapat sana na si Leni Robredo. Noong 2022 election campaign. At nakita naman natin yung election campaign talaga ng mga kakamping throughout the Philippines. Grabe. Napakaganda. Kung mabalikan niyo yung mga video, ang daming mga tao talaga hindi hakot. Saka volunteer karamihan, tapos ramdam mo talaga ng gusto ng tao ng pagbabago. Kaya lang, may mga silent predators dyan sa ng mga botante na hindi talaga nag-iisip. Kaya ayun, nadala pa rin tayo dun sa mga, yun nga, nasa huli ang pagsisisi. Kasi ngayon, ang dami nilang reklamo kay President Bongbong Marcos na sila naman yung nag-elect. Dapat hindi na kayo reklamo. Kaya nag-elect niyan Ang gawin nyo na lang, matuto na kayo, then ngayong darating na eleksyon, iboto na natin yung mga tama, mga totoong tao, mga totoong politiko ang nagsiservisyo sa taong bayan, hindi sa mga pamilya lang nila or sa kapwa leader na pinoprotektahan nila. So, yun po ang dapat natin gawin. Huwag natin maghisiyan. Hayaan na natin kasi yung mga administration, may kanya-kanya yung paraan. Si Duterte nga, di ba? Maraming pinatay doon sa drug war, pero wala kayong ginawa. Hindi kayo nagreklamo. So, tahimik kayo doon. So, ngayon, si Bongbong Marcos, ganyan ang paraan niya ng pamamahala. Huwag na kayong, ngal-ngal pa dyan. Kasi kayo naman yung naglukluk sa kanya. Kung di nyo pa rin nagustuhan yung kanyang pamumuno, nakala nyo yung tama noon, na ngayon nakita nyo ng mali, di matuto na kayo. Yung next election, ayusin na natin. So, ayan. So, dapat po tayo ay maging mga matinong botante ngayon darating na eleksyon. So, ang gusto ko lang dito kay Bam kasi yung kanyang pamilya ay very supportive. Napakaganda talaga. Nanay ako ni Bam. So, kampanya nyo naman kami, ha? Kumusta mo kayo? Kumusta tayo? Anong number siya sa balota? Ako po yung nanay niya. Ako po yung nanay ni Bam. Ipagdasal niyo po si Bam at ipagkampanya po ninyo. Kumusta kayo? Ako yung nanay ni Bam. Oo, boto niyo si Bam, ha? Okay. Bisina Arangkada. Kasama mo tuwing umaga araw-araw. May mga maiinit na balitang pupukaw at gigising sa iyong mapupungay na mga mata. Bisina Arangkada. Tuwing umaga. Pagtalakay sa mga isyung magbabago sa iyong pagkaunawa. Rexina Arangkada. Tuwing umaga. Mga usaping may kaugnayan sa ating kinabukasan. Bisina Arangkada. Tuwing umaga. Kasama si Coach Randy upang gabayan tayo upang unawain ang bawat paksa sa araw-araw. Busina Arangkada, tuwing umaga. Araw-araw, ganap na ang ika-9 ng umaga. Dito lang yan sa paborito mong channel, ang The Flyers TV. Subscribe na!